ML gustong i-ban ni Senator Raffy Tulfo, panoorin niyo 'to. Siguro gumawa ng batas na ipagbawal na yung ML. Sorry doon sa mga nag-ML kung naging harsh ako. Totoo yan. In fact, marami na akong napabalita sa news. Namatay dahil sa ML sapagkat napapawayan ng sarili, na-depress. Pwede sanang kausapin daw ni... Saan ba galing tong ML na ito? Di ba? Oh, paano mo pagbawal nga pala? Galing mo sa ibang bansa yan. Buong mundo? Maraming gumanda ang buhay para maging fair tayo rito. Doon sa nababalitaan ko, marami din ang nawawasak. Pagsasama, pamilya, nadidepress, nasisira yung katawan. Ito yung ML. Siguro, baka yung gobyerno, government to government, gumawa ng paraan, ipagbawal na siguro to. Di ba? Kung saan man nag-originate. Pero yung mga sugal, binigyan nyo ng mga license, hindi nyo binan. Galing. So yun na nga no, may lumabas din na list na galing daw sa Malacanang na ito daw yung ibaban nilang mga laro. Kasama na dito yung Minecraft, Mobile Legends, Clash of Clans, Roblox, Fortnite, at marami pang iba. And to be clear guys, satire lang pala itong list at hindi totoo. Pero malay nyo rin, baka masama tong mga list ng mga laro sa gusto nilang iban. Pero guys, may mga iba naman na hindi sang-ayon dito katulad ni Senator Bam Aquino. Sabi niya pa dito, mas maraming studies na ginawa na nagsasabing walang correlation between video games and school shooting. Dapat sa mga video game stores and online stores, medyo mas stricto rin yung ating rules pagdating sa mga bata. And nag-research din talaga ako kung may epekto ba talaga ang mga video games sa crime rates dito sa Pilipinas. Ang sabi dito, violent video games are linked to increase aggressive thoughts, emotion, and behavior. Yeah, katulad na kapag may mga dark system kang kasama, nakakainis talaga. Pero guys, sabi din dito, insufficient scientific evidence to establish a causal link between video games and actual criminal violence. So kahit 2026 na ngayon at ang dami na nating mga video games, so sa madaling salita, walang ebidensya or walang nagpapatunay na ang video games ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng criminal violence within school premises. Pero kahit pa man ganon, open pa rin daw si President Marcos na i-ban yung mga violent online games. At hindi lang yung mga video games ang gustong iban ng ating gobyerno, kundi gusto rin nila magkaroon ng social media ban for children under 16 years old. So si Senator Sherwin ay pinupush niya talaga na i-ban yung mga kabataan dito sa social media. And ang dami nagsasabi na kaya daw nila gustong ipatupad ang social media ban dahil gusto nila i-push itong isa nilang agenda, yung ID verification sa social media. And it is a bad thing for us guys kasi kapag na-push talaga itong ID verification sa social media, mawawalan ka ng privacy. Kunwari, sabi nga dito, if someone criticizes the government, it becomes easier to track and identify them. That opens the door to potential harassment or worse. Basahin nyo lang tong the rest. So guys, agree ba kayo sa social media ban? At pati rin sa pagbaban ng mga video games? Ako magiging agree ako dito kung ibaban nyo rin yung sugal.